Yung tungkol doon sa generalized anxiety disorder, na during the pandemic, yung tao ay napakaraming inisip nila that time, ha? So yung mga worries nila. I just want to find out, dito sa mga unang in-explain nyo, may anxiety, iba't ibang klase ng anxiety, kung itong mga bagay na ito ay left untreated, ano yung worst case scenario ng mga taong may anxiety disorder, kung yung tatlong binanggit nyo pong mga disorders, kung hindi magamot, ano yung pinaka-worst na pwedeng mangyari doon sa tao na yon? At pwede bang pa-explain nyo po? Kasi if left, pwede palang gamutin? Pwede mong tulungan yung sarili mo? Dahil this is treatable, kahit na walang support, pwede mong gawin, doktora, sige nga po, sundan mo kaagad yon. Okay. Baka may nakatutok sa atin na ganun ang na-experience nila. Ito na explanation ni Doktora Camille. Please go ahead. Thank you po. Okay. Unang-una, no, syempre pag sinabi na nagkakaroon ka ng generalized anxiety disorder, ang unang nangyayari sa iyo dito, parang hindi ka makahinga. So, ang daming mga sa SOCMED, ang daming mga klase ng breathing exercises. So, umpisahan natin na talagang matuto kayo dun sa mga different breathing exercises. O kaya naman, halimbawa, pag pumasok kayo sa isang elevator, tapos takot pala kayo sa closed places na ganyan. See to it na ang mga emergency na mga gamit yan, meron kayo palaging paper bag para meron kayong mag-inhale, exhale. So, parang ikaw, alam mo na kaagad yung mga intervention na pwedeng gawin. Ngayon, pag ikaw hinahayaan mo to, anong pwedeng mangyari? One, sa medical condition na lang, halimbawa sa sobrang takot mo, ayaw mong pumunta sa loob ng CR nang wala kang kasama. So may kaakibat nito, pwede kang magkaroon ng UTI. Pangalawa, meron din pagkakataon na magiging severe yung sabihin mo, yung headache mo, o kaya naman, pwede palagi ka na lang mahihilo dahil kasi makakakita ka ng tulay na dadaanan or tatawid ka, tumataas ang blood pressure mo. Pero pag ibang tao naman, magugulat ka, hindi naman pala mataas yung blood pressure mo. However, merong iba na pag nagiging ganito, controllable na yung blood pressure, pwedeng it can lead to hypertension. And since may stress ka, dahil kasi pwedeng kain ka ng kain para lang sa ganun, may kaakibat yan ng mga medical conditions from diabetes, obesity, ganun. So yun yung mga medical conditions. Psychological conditions na pwedeng mangyari. One, dahil kasi sa sobrang takot mo, tapos hindi mo matapos yung gagawin mo na task. Halimbawa, may pinagagawa sa si boss, pero sobrang takot mo na ayusin siya dahil kasi feeling mo baka mamaya pagtawanan yung gagawin mong na mga ginagawa mong projects, pwedeng it can lead to depression. And then nakakalungkot dito kasi pag naging depression siya, tapos it will be parang yung long term na sasabihin natin hindi lang 2 o 3 araw kang na-depress. Lumala siya from 2 weeks to 6 months, pwede magkaroon ng major depressive disorder. And since feeling mo worthless ka, hopeless ka, there's a possibility na ang iisipin mo, gusto ko na lang tapusin yung buhay ko. Pwede ako magpatiwakal na lang. So, pwede magkaroon ka ng suicidal thoughts and even come to a point na magkaroon ka ng suicidal attempt at mag-fulfill ka ng suicide. So, ang hirap dahil kasi pwede mo sa umpisa pa lang ayusin mo na yung sarili mo, or you can even ask help from friends na, uy, alam niyo, nagkaka-anxiety ako, baka naman pwede tulungan niyo ako. The mere fact na humihingi kayo ng tulong sa ibang tao, malaking bagay na yun para sa ganun, ma-extinguish yung ganitong klaseng anxiety nararamdaman niyo. Kasi ang mangyayari dito, i-expose mo lang yung sarili mo dun sa takot na yun. Halimbawa, kung ang palagi mong kinakatakutan, tuwing nakakakita ka ng mga, anong tawag dito, halimbawa, nakakita ka ng daga. So, specific phobia yon. So, i-desensitize mo na unti-unti, may expose ka doon. Tapos, ang unang-una dito, hindi siya mindset, mindfulness. Mindfulness is the ability to understand what you are going through. Once naintindihan mo na talaga nagkakaroon ka ng anxiety, relaxation exercises, yan, talagang pang-iyo lang yan. Next, yung mga kinakain mo dapat tama, hindi mag-anxiety causing. So, medyo tigil-tigil muna tayo sa junk food, medyo tigil tayo sa yung mga sabihin na natin, mga pagkain na talagang
yung mga high fat, hindi yan pa pwede. Alam mo, nakakagulat nga dahil kasi isa sa mga nakakatulong to lessen anxiety ay yung mga sinasabing fermented foods. Hindi ko sinasabing panisa, fermented foods. So, ano yung fermented foods? Buro, atsara, kimchi, yung mga ganun, yogurt, yung mga ganyan. Nakakatulong yan to lessen anxiety. Tapos yung pagkain naman din ng mga kagaya ng dark chocolate para at least tumaas yung level ng endorphins at saka oxytocins, yung mga ganyan. And syempre, exposure to sunlight ng umaga, exercise, para sa ganun, yung mag-circulate yung or ma-trigger yung mga happy hormones ng katawan. Maraming pagkakataon na pwedeng matulungan yung sarili natin dahil kasi gumagawa tayo ng paraan para maiayos natin yung sarili natin, malesen yung anxiety. Ang problema, yung tayo yung nagkakaroon ng parang hindi, kasi sabi nila, malalampasan ko. Hindi basta-basta malalampasan. Kailangan you have to address the issue also to yourself na nagkakaganito ako, gagawa ako ng paraan para mawala itong nararamdaman ko.